Good morning mga guys. Mag-config ta kan karon IoT. Ano yung tamang pag-config ng IoT para magamit natin sa ating mga piso wifi. Naka OLT ka man or gusto mo ng Mediacon pang EP mode. Ito pang pang antena pang EP. So step by step gawin natin ito. May nagawa na ako ilang mga modem na flash ko na. So ito naka VLAN 22 ito kasi kami Adupaisop yung namin yung isa sa mga area namin. Adupaisop yung US. So tapusin ko muna ito para mag-config tayo ng isa. Walang cut na video para lahat makakita. So grid, ito na to. Grid 4 copy. May mga kasi ito, may mga sekreto din. May mga ibang modem kasi na IoT ang hirap i-open, hirap i-flash. So ganito lang yung mga ginagawa namin. So ito ready na to. Ayan. So makikita nyo yung phone wala nang loss kasi VLAN 22 ito. So pwede itong gamitin sa pang antena. Okay. So, kuha tayo ng pinakabago. So, plug ko muna ito. So ito yung yung i-flash natin. Model nito is ayan, HG 6245D. So plug nyo lang dito kahit alin dito. Tapos i-try nyo muna doon sa hindi na kailangan na i-static yung IP address. Kadalasan kasi yung advice ng iba i-static daw yung IP address. Pero tingnan nyo dito, yung sa amin po hindi po siya naka-static, naka-automatic lang siya. So nang gagawin dito ka talaga mag-open ka ng Google Chrome kasi yung mga bagong IoT kasi ng PLDT, pagka ma-open yan sa Google, ito yung yung IP address 192.168.1.1. enter mo muna. Oops, na-flash na pala ito. Open ko muna. Tingnan ko kung ma-open na ba talaga. Okay. Tingnan ko muna. So ito na lang muna kasi na-config na. Pinaka-advice na pinakauna na gagawin ninyo, unahin nyo talaga itong broadband settings. Okay? Kapag mag-config kayo, kasi dito maraming mga VLAN dito na naka-build, naka-config. So gagawin nyo para magamit ito sa sa OLT nyo or sa mga naka-OLT lang ito pero kung naka-Mediacon kayo, hindi nyo to kailangan. Gawa din tayo mamaya. After nito, gawa tayo ng ng config na pang Mediacon, pang EP. So click nyo lang yung add, tapos dito sa connection type, gawin yung, di ba naka-route yan, gawin yung bridge. Tapos kung yung VLAN ninyo, yun din ang i-type nyo. Sa amin is VLAN 22. Tapos lagyan mo yan ng ng number. Okay? Kasi pag walang number yan, tingnan nyo,
mag-ano yan, mag-illegal. Pag walang number yan. So click mo tong lahat ng mga ano, mga box. Yan, click mo yan para makabind. Kasi minsan nagtaka kayo bakit pag sinaksak nyo sa ano, sa port ng LAN 1, 2, 3 or 4 walang internet kasi hindi nakabind. So apply lang. Pag i-apply ko to, illegal ito. Tingnan nyo. Ayan o, VLAN priority is illegal. So kailangan mo nang lagyan kahit na 1. Ang sa akin, laging nilalagay ko is 1. Ayan. So apply na. Okay, hintay lang ng ano, kaunti. Ayan, okay na yan. So tingnan nyo ang loss, umiilaw. So paglagyan ko ito ng ano, patch cord, connect to sa ano, sa OLT namin. Okay, so tingnan nyo yung ano, yung red. So ayun, so wala na, okay na to. So punta ka dito sa ano, sa WLAN settings, tapos sa advanced, dito gawin mong open yung WEP, inan mo. Tapos ito maglagay ka na ng ano, anong gusto mong pangalan. Ito sa amin is ano, ano ako, grade 5 na yata ako. So grade 5 na ako. Tama ba? 1, 2, 3 po. Yeah, grade 5 na ako. 5. Tapos apply. Tapos sa 5G naman, may rason kasi ako kapag ano, bakit iniiba-iba ko yung ano, yung 4G at saka 5G. Nung una kasi issue yan ng mga Wi-Fi, piso Wi-Fi, na kapag lumipat sa ibang ano AP, mawawala yung time. Ngayon hindi na, especially kay Ado, hindi na po siya nawawala. Meron na kasi ang ano siya, ano ba yun? Mach synchronizer or synchronization. Pagka lipat ka ng ibang antena, madadala yung time mo. So yan, save mo. So yun na yun. Ganyan yun ang ano, paggawa ng ano, ng EP. Naka-OLT mode ito ha. So ngayon, gawa naman tayo ng pinaka from the scratch talaga, yung walang ano. Yung walang. Okay. So ito, parang wala, hindi ko pa yata ito na flash. So saksak lang kahit saan dyan. So gaya ng sabi ko, dito sa ano, sa Google Chrome muna, 192.168.1.1, press mo lang enter. Ang lalabas dyan ay ganyan. So type ka ulit. Okay, type ka ulit ng 192.1.1/ifh. Oy. /ifh, enter. So yan yung lalabas. So yung password nito, either ito or ito. Ilagay ko lang ito sa ano, sa description. Copy ka. Tapos ang ilagay mo dito sa administrator is admin PLDT. Tapos Control V yung password niya, enter. Pag tinanggap, pag ayaw, yung isang ano naman, password na ito. Ganun pa din, copy mo lang, Control C. Tapos sa administrator is admin PLDT. Tapos space mo. So pag mag-welcome, ito. Pag may ano, welcome yan, so sure na yan na ano, na sure na yan na tama yung password. So dito sa ano, sa username, wag mong palitan yan, okay na yan. Dito sa old password, i-control V mo lang para yun kasi ang ano, yung dati na ginagamit mo para ma-open ito. Tapos dito ka na sa new. Okay, sa new naman, ginagawa ko 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0 admin
Okay, ganyan. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ulitin mo lang. Admin. Ayan. Ito, gawa ka lang kahit na anong username. Tapos ganun pa din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Admin. Oops. Tapos, ayan, hashtag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Admin. Tapos dito din sa 5G, kahit na anong username or SSID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Admin. Tapos hashtag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Admin. Tapos hashtag. Tapos apply mo. Ayan. So ito na. Access. Successful. So back. Click mo lang yung back. Pagkatapos, dito sa administrator, i-type mo talaga admin PLDT. Tapos yung password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Admin hashtag. Then login. So ito. So pagka na-open na, punta kayo sa security. Tingnan mo yung security, yung firewall is naka-enable, i-disable nyo. Ayan. Pagkatapos, punta ka dito sa management, click mo yung device management, punta ka sa local upgrade, tapos choose file. Ayan. Ito na file, ito. So, click mo yan, click open. So, nakita nyo, hindi gumagana. Pag ganyan po, i-click mo lang ulit, tapos click ulit sa sa bin file, open ulit. Ayaw pa din. So ulit-ulitin lang. Ngayon, so nag-success na. Hayaan nyo lang. So video na to, hindi ko ika-cut after nito ng pagka flash, ipopost ko ito. So kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo dyan at paki-share and like naman kung umabot kayo sa video na to para naman marami pa tayong matutulungan. So tingnan nyo, upgrade is successful. OIN nyo will automatically restart. Please wait and relog in web network management. So i-okay mo yan. So dito, so mag-restart yan, mawawala yung yung ilaw. So hintayin mo lang. Okay, hintayin mo lang. Carl, dito daw. Dire. So minsan yung ginagawa ko, hindi na ako bumabalik dito sa Google. Punta ako dito sa ibang browser. Opera yung ginagamit ko. So malalaman mo na okay na yung yung router kapag refresh. So ayan, pag lumalabas na yan, ibig sabihin nag-okay na yung So click mo lang yan, admin. Ayan, kasi naka-save na. So yung password dito, yung ginawa natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Capital A, admin, then hashtag, then login ka. Ayan. So pinakauna mong tingnan talaga is punta ka sa network. Tapos diretso ka dito sa broadband settings. So tingnan nyo, ang daming VLAN na ginawa. Paggawa ka ng dyan, ng VLAN 22, yung VLAN mo, mag-error yan. So tingnan natin na add, click mo yung add, tapos yung route, gawin mong bridge, click mo tong lahat ng lahat ng box. Ayan. Mag-i-error to kahit na kumpletuhin mo pa yung yung VLAN ID at saka priority. Tapos 22. Tapos lagyan din ng 1. Apply natin. Ayan sinasabi, the port is already bound. So gagawin natin, punta ka sa management, device management, restore all ka lang para mawala yung mga
mawala yung mga VLAN na ginawa ng ng dating gumagamit ng router na to. Restore all. So mag-restart ulit. Yan. So hintay-hintay lang, huwag mainip.